Well, mukhang nakahanap na ang anak ko ng tunay na pag-ibig. Isang babaeng alam kong hindi niya napaglalaruan at mamahalin habang buhay, nakangiting muling bigkas ni Madam Francine. Para naman akong tanga na nakatitig lang sa kanya. Hindi ko din kasi gets kung ano ang ibig niyang sabihin eh. Naguguluhan ako. Ano kaya ang ibig niyang ipaakahulugan? Ibig niya bang sabihin boto na siya sa akin? Nicole, welcome to our family, iha. Nakangiting bigkas niya na labis kong ikinagulat. Naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa kamay ko at pinisil iyon. Po, ano po ang ibig niyong sabihin? Mahina kong tanong. Nakakabubo pala ang ganito. Iyong hindi mo malaman kung gaano ba kaseryoso ang kaharap mo sa isang bagay na hindi kayang i-absorb ng utak mo. Hindi kasi ito ang inaasahan kong kompronatasyon eh. Ibig kong sabihin, well, gusto naming makausap ang mga magulang mo sa lalong madaling panahon para formal na hingin ang kamay mo. Iyan kung payag ka, nakangiti niyang sagot sa akin. Pakiramdam ko para akong kakapusin sa paghinga. Hindi ko tuloy malaman kung iiyak or tatawa ba ako sa pinaghalong damdamin na lumulukob sa puso ko ngayon. Ganito pala kasaya ang pakiramdam na sa mismong bibig ng ina ng lalaking iniibig mo maririnig ang katagang tangap na niya ang relasyon namin ni Boss Kobe. Teka, relasyon namin ni Kobe? Talaga bang totohanan na ito? Wala nang liliko at wala nang magluluko. Ayos lang po sa inyo na ako na ang bagong karelasyon ng anak niyo. Ibig niyo po bang sabihin hindi na po kayo tututol? Mahina kong tanong kay Madam Francine. Maganda na iyang sigurado para naman alam ko din kung ano ang gagawin ko sa babaero niyang anak. Kailan ba ako tumutol sa relasyon niyong dalawa ni Kobe? May narinig ka bang hindi magandang salita mula sa akin? Well, forget about it. Ang importante ngayon nangako na ang anak namin na hindi na siya titingin sa ibal na magsiseryoso na siya sa iisang babae at masaya na kami doon, nakangiting bigkas niya. Mukha naman talaga siyang mabait at na-misinterpret ko lang siguro ang tunay niyang ugali. Well, ano pa nga ba ang aasahan ko sa nanay ng jowa ko? Natural lang siguro na magtaray sila paminsan-minsan, lalo na at nangangapa pa sila sa ugali ng babaeng basta na lang ipinakilala ng anak nila sa kanila. Siya na din ang may sabi na palekero ang anak nila at hinihintay lang siguro nila ang tamang pagkakataon kung kailan magseryoso si Boss Kobe. Ang tanong, seryoso ba talaga si Boss Kobe sa akin? Hindi din ako sure eh. Teka lang, talaga bang wala pang nangyayari sa inyong dalawa ng anak ko? Muling tanong ni Madam Francine. Hindi ko lang alam kung tsismosa lang ba talaga siya or curious lang talaga siya sa mga bagay-bagay. Wala po ma'am. Hindi din naman po talaga ako papayag na may iba si Boss Kobe na kinakalantari tapos mag-I love you siya sa akin. Hindi po ako ganoon ka, tanga para maniwala sa kanya. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Good. That's good. Ngayon okay na ang relasyon niyo ng anak ko, inaasahan ko na huwag ka nang pumayag na may mga babaeng lalapit-lapit sa kanya. Noon pa man, tutol na talaga ako sa pagiging palekero ng anak kong iyan eh. Hindi nakakatuwa na kung sino-sinong babae ang pinapatulan niya at lalong hindi ako natutuwa sa mga babaeng halos maghubad na makuha lamang ang atensyon ng anak ko, nakangiti niyang sagot sa akin. Pasimple tuloy akong nakapag-outfit check. Hindi naman siguro ako ang pinaparingan niya, di ba? Baka si Rian dahil si Rian itong halos nataranta na kapag kaharap si Boss Kobe eh. Ako naman palagi lang naka-uniform at ngayon nga lang nakasuot ng miniskirt. Bueno, you can call me mommy na. Balita ko pareho na daw kayong pumirma ng marriage contract which is good. Gayunpaman, para official na mai-announce sa lahat ang pagiging asawa mo sa kaisa-isa kong lalaking anak gusto kong maikasal muna kayo sa simbahan, nakangiti niyang muling bigkas. Gulat naman ako sa narinig. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko dahil sa totoo lang sobrang nabigla din talaga ako. Simula ngayong araw, ayaw na ayaw ko nang nababablitaan na kung sino-sino pa ang dinidate ng nobyo mo. Sa panahon ngayon, bawal ang tahimik na babae. Hindi na din uso ang martir kaya oras na mahuli mo iyang nobyo mo na hindi pa rin maiwan-iwan ang nakasanayan niyang gawain, kalbuhin mo kaagad ang babae or di kaya tawagan mo ako. Dalawa tayo ang re-resback, nakangiti niyang muling bigkas. Hindi ko alam kung seryoso ba talaga sumadam sa mga binitiwan niyang salita, pero sobrang nakakatuwa ang mga katagang binitiwan niya. Kung makapagsalita itong si Madam Francine, akala mo ako ang anak niya eh. Thank you po, Madam.
Hayaan niyo po, sigurado naman na hindi natitingin sa ibang babae si Boss Kobe eh. Nangako na siya sa akin, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Napansin ko naman ang kaagad na pagsalubong ng kilay niya na para bang may kataga akong nabitawan na hindi niya nagustuhan. Teka, anong madam? Mommy, you can call me mommy na tutal naman simula ngayong gabi magiging bahagi ka na ng pamilya namin, nakangiti niyang sagot sa akin. Okay lang po ba talaga sa inyo madam? Mommy ang itawag ko sa inyo. Talaga po bang boto na po kayo sa akin? Wala sa sariling tanong ko sa kanya at huli na nang ma-realize ko kung gaano pala kasagwa ang salitang nabitawan ko. Bakit ba dami ko pang tanong? Baka mamaya magbago pa ang isip niya at imbes na ako nang piliin niya para maging kabiyak ng anak niyang si Kobe, mapunta pa kay Rian ang boto niya. Ayaw ko nang umiyak no. Tama na nga ang pabebe. Kung ano man ang dinidekta ng kapalaran sa akin buong puso ko nang yayakapin. Hindi na din talaga ako matatakot na iparamdam kay Boss Kobe kung gaano siya kahalaga sa akin. Tutal naman may basbas na kay Madam, Mommy Francine ang relasyon ming dalawa. Isa pa boto din naman sa akin ang nakakabata niyang kapatid, kaya naman ano pa ba ang ikinakatakot ko? Hindi naman ako ipinanganak na duwag ah. Heist, bahala na nga. Hindi na ako mag-aaral. Mag-aasawa na lang siguro ako tutal naman kaya naman akong buhayin ng magiging asawa ko. Maigaganti ko na lang siguro sa asawa ko ay ang mabigyan siya ng maraming anak ng higit pa sa inaasahan ng lahat. Saka sa pag-aasawa din naman mapupunta ang lahat kaya iyon na lang ang landas na tatahakin ko. Sa naisip kong iyon pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Anak talaga. Sa sobrang duwag ko ni hindi pa nga naka, first base si Kobe eh. Nasipa ko nga pala siya kahapon noong nagtangka siyang shoot ang sandata niya sa kuweba ko. Shit! Mom, kanina pa kayo dito. Malamig na ang mga pagkain at kanina pa kayo hinihintay ni Daddy. Kanina pa salita ng salita si Madam Francine at hindi naman na pumapasok sa isipan ko ang lahat ng mga katagang binitiwan niya dahil busy din ang utak ko sa kakaisip ng kung ano-ano. Mabuti na lang talaga at bumalik si Boss Kobe. Kobe na pala dahil simula ngayong araw, ipaglalaban ko na din siya kahit kanino. Hindi ako papayag pa na may ibang babae na lalapit-lapit sa kanya. Dapat ako lang at wala nang iba pa. Sabi ko nga gutom na ang lahat. Sumunod na kayong dalawa sa akin sa dining area, narinig kong bigkas ni Mommy Francine at nagpatiuna na siyang naglakad papasok ng bahay. Akmang susunod na sana ako sa kanya nang mahigpit akong hinawakan ni Boss Kobe sa aking kamay sabay tanong. Ano ang sabi ni Mommy? Tinarayan ka ba niya? Inaway ka ba niya? Huwag mo na lang pansinin. Masama talaga ang ugali niyang paminsan-minsan. Sunod niyang bigkas kaya naman hindi ko mapigilang ang matawa sabay iling. Wala at mali lahat ng sinabi mo. Boto na siya sa akin at sabi niya huwag daw kita hayaan na dumikit-dikit sa ibang babae at kung sakaling hindi mo talaga kayang pigilang ang pagiging palekero mo, ako na daw ang bahala sa mga babae mo. Pwede ko daw gawin lahat ng nais ko at kapag hindi ko daw kaya tawagan ko lang daw siya dahil dalawa kaming rerebak, nakangisi kong sagot sa kanya at mabilis na siyang tinalukuran. Bigla na din kasi akong nakaramdam ng gutom. Sobrang gaan din ng kalooban ko at para bang sobrang saya din ng puso ko. Ganito pala ang feeling kapag tangap ka ng magiging biyanan mo. Nakakatuwa. Para akong nakalutang sa alapap. Nicole, saglit lang naman. Ano pa ang pinag-uusapan niyo ni Mommy? Muling bigkas ni Boss Kobe at muli niya akong hinawakan sa braso. Seryoso ko siyang tinitigan sabay ngiti. Kailangan na daw ay schedule ang pamamanhikan sa mga magulang ko. Kailangan daw maikasal na tayo sa lalong madaling panahon, taas noo kong sagot sa kanya. Wala nang boss-boss sa akin. Malapit na kaming maging legal sa lahat at total naman nakita niya na ang lahat sa akin, wala na ding dahilan para magpakipot ako no. Nakakapagod kayang magpakipot. Palagi na lang akong talo. Ni hindi pa nga nag-uumpisa ang relasyon namin broken-hearted na kaagad ako dahil sa pagiging matakutin ko. Iyon lang ang sinabi niya, nakangiti niyang tanong sa akin. Parang hindi naman siya nababahala sa mga katagang binitiwan ko. Mukha pa nga siyang masaya eh. Ibig mong sabihin, ayos lang sa iyo na ikasal na tayo sa simbahan, seryoso kong tanong sa kanya. Sure, iyan lang pala eh, nakangisi niyang bigkas. Dumikit siya sa akin at tinitigan ako sa mga mata.
Titig na may ibig sabihin kaya naman kaagad na din akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Lintik talaga, kaya kong makipagtitigan sa kanya, kaya lang nagiging pasaway ang puso ko. Kung makakabog kasi wagas eh. Look at me, Nicole. Ihanda mo ang sarili mo dahil kapag naikasal na tayo, ihilang ang magiging pahinga mo sa akin. Ilang beses mo na akong binitin kaya kakausapin ko sila mommy at daddy para bukas na bukas din maumpisahan na ang pagpaplano sa kasal natin sa simbahan. Nakangisi niyang bigkas at nagpatiuna na siyang naglakad papasok ng bahay. Naiwan naman akong tulala na lang na nasundan na lang siya ng tingin. Pagbabanta ba iyon? Parang hindi naman eh. Pero ano iyong nabangit niya na ihilang ang pahinga? Heist, ang gulo niya. Magtatanong pa sana ako pero tinalikuran niya naman ako. Pasaway, mahina kong sambit at mabilis na akong napasunod sa kanya. Mamaya ko na iisiipin ang huling salita na binitiwan ni Kobe. Kakain muna ako. Kapansin-pansin ang mainit na pagtangap akin ni Madam Mommy Francine. Habang kumakain kasi kami ng dinner, hindi ito naubusan ng kwento. Kulang na nga lang pati love story nilang dalawa ni Daddy Charles, ikikwento niya na din eh. Mom, kanina pa tayo tapos kumain. Pwede na ba kami umalis ni Nicole? Gabi na at kailangan ako sa opisina bukas ng umaga, awat na ni Kobe sa kanyang ina. Kanina ko pa din pigil na maghikab. Mahigit 2 oras na kami dito sa hapagkainan at kanina pa kami tapos kumain pero mukhang wala yata kaming balak pakawalan ni Madam Francine eh. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na ang daldal niya pala talaga. Hey, tumigil ka nga dyan, Kobe. Medyo matagal nang hindi umuuwi ang kakambal mong si Butter dito sa bahay at namimiss ko na siya. Ngayong nandito si Nicole, pwede bang hayaan mo na muna kaming magkwentuhan? Kung ayaw mong makinig sa kwento ko, lumayas na kayo ng daddy mo sa harap naming dalawa ni Nicole, pagsusungit na bigkas ni Mommy Francine. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa. Ngayon ko lang din kasi nakita si Kobe na napakamot sa sarili niyang ulo eh. Mom naman. Pagod din si Nicole. Kailangan niya din magpahinga lalo na at kung saan ako nandoon din siya, seryosong sagot ni Kobe sa ina niya. Ayaw talagang patalo. Maano ba naman na pagbigyan niya ang mommy niya sa nais nito, gayong paminsan-minsan lang naman ito nangyayari. Bueno, kung gusto niyo talagang magpahinga doon na lang sa kwarto mo. Pinalinis ko na iyon kina Yaya kanina, kaya pwede niyong gamitin ang room mo anytime na naisin niyo, nakangiting bikas ni Mommy Francine sabay tayo. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Ibig bang sabihin nito, inaanyayahan niya kami ni Kobe na dito magpalipas ng gabi? At sa iisang silid pa talaga? Abat hindi yata pwede iyon. Baka naman sa pagkakataon na ito mawasak na ang perlas ko sa pagiging mapusok ni Kobe. And Kobe, pakiayos ng schedule mo. Kailangan nating bumiyahe pa uwi ng probensya ni Nicole para personal na makausap ang magulang niya, muling bikas ni Mommy Francine. Hindi niya pa rin pala nakalimutan ang tungkol sa kasal at ang pamamanhikan kaya hindi ko tuloy maiwasan ang makaramdam ng excitement. Kaya nga po kailangan kong pumasok ng opisina bukas ng umaga para maayos ko ang mga schedule ko, Mommy. Of course, magiging priority ko din po talaga ang pag-aasawa ko at si Nicole, nakangiting sagot ni Kobe. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng kilig dahil sa sinabi niya. Kung palaging ganito ang lumalabas sa bibig niya, sino ba naman ako para magpakipot, diba? Okay kung ganoon, magpahinga na kayo. Hindi na kailangan pang umuwi ng penthouse para makapagpahinga. Ang laki ng silid mo dito sa bahay at nandoon pa rin naman ang mga gamit mo, seryosong bigkas ni Mommy Francine. Tama ang mommy mo, Kobe. Mabuting dito na lang kayo magpalipas ng gabi or di kaya, dumito muna kayo sa bahay hanggat hindi pa kayo naikasal nitong si Nicole. Masyadong maliit ang penthouse at wala kayong ibang kasama kundi kayo lang. Mas maiging dumito kayo para naman hindi mahirapan si Nicole sa mga araw-araw na gawain, sabat naman ni Daddy Charles. Ang galing naman. Imagine, hindi pa nga kami ikinasal sa simbahan ng anak nila, todo suporta na sila sa akin. Well, ako na nga talaga ang sobrang maswerte. Ako ang nagawagi sa puso ni Kobe at boto din sa akin ang mga biyanan ko. Ang swerte ko talaga. At dahil talagang nag-insist sila na dito na kami magpalipas ng gabi, walang choice si Kobe kundi ang sundin iyon. Mahirap na mukhang determando talaga ang mommy at daddy niya na dito na kami magpalipas ng gabi. Baka magtampo pa kapag hindi namin sundin ang nais nila. Kung ako ang tatanungin, ayos lang naman.
At least ngayon palang kailangan ko na din sanayin ang sarili na makasama siya sa iisang silid. Doon din naman patutungo ang lahat-lahat eh. Mauna ka nang gumamit ng banyo, kaswal na bigaks ni Kobe pagkapasok namin dito sa loob ng silid niya. Hindi ko mapigilang ilibot ang tingin sa buong paligid. In fairness ha, mas hamak na mas maganda ang silid niya dito kumpara sa penthouse niya. Parang mas gusto ko na tuloy dito. Wala akong damit pamalit eh, kaad ko ding sagot sa kanya. Naglakad ako patungo sa may bintana at sumilip sa labas. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko nang tumampad sa paningin ang kabuuan ng bakura ng bahay. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang malawak na pool. May mga damit ako sa walk-in closet ko. Pwede mong gamitin hanggat nais mo, narinig kong bigkas niya. Wala sa sariling napalingon ako sa kanya at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin kong nakahiga na siya sa ibabaw ng kama. Hindi ko alam iyon. Ikuha mo na lang kaya ako, kaagad kong sagot sa kanya. Napansin kong napatitig siya sa akin sabay bangon mula sa pagkakahiga. Hindi mo alam iyon gayong ayan lang naman ang walk-in closet ko. Nakansimangot niyang sagot. Hindi ko maintindihan ang bigalang pagbabago ng mood niya. Parang nireregla yata ang Kobe ko or baka naman pagod lang siya. Ikuha mo na lang ako ng damit na pwede kong maisuot. Papasok na ako sa banyo. Parang wala lang nabigkas ko sa kanya at mabilis nang naglakad patungo sa banyo. Simula nang nakausap ko si Mommy Francine, nagkaroon na ako ng confidence sa sarili ko na ipaglaban kung anuman ang nararamdaman ko kay Kobe. Walang masama ang sumubok at sumugal sa ngalan ng pag-ibig. Gayon pa ba ako mag-inarte gayong tangap na ako ng lahat? Gayon pa ba ako magpapakipot gayong ramdam ko din naman kung gaano ako kahalaga kay Kobe? Ito na talaga siguro ang tamang pagkakataon na palayain ko na ang sarili ko. Nakalimutan ang mga negatibong bagay at mag-focus sa iisang goal. Iyon ay tuluyang mapasa akin si Kobe na walang ibang babaeng aali-aligid sa kanya. Pagpasok ko sa loob ng banyo, walang pag-aalinlangan na kaagad kong hinubad ang aking mga kasuotan. Half bath ako para sure ako na mabango ako sa tabi ni Kobe no. Ayaw ko siyang bigyan ng chance na ma-discourage siya sa kagandahan ko. Dapat din na perfect ako kapag magkasama kami. Pagkatapos kong maglinis ng aking katawan, nagtapis lang ako ng malinis na towel at mabilis nang lumabas ng silid. Naabutan ko pa nga si Kobe na may kausap sa phone, kaya naman dahan na akong naglakad palapit sa kanya para makiusyuso kung sino ang kausap niya. Hindi pwede. Tapos na tayo at inaasahan ko na hindi ka na manggugulo, unang katagang narinig ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Hindi niya naman direktang sabihin alam kong si Rian ang kausap nito. Walang tao dyan sa penthouse kaya umalis ka na. Actually, ibebenta ko na iyan kaya naman kung ako sa iyo gawin mo na ang makakapagpasaya sa iyo. Maghanap ka ng lalaking seseryosohin ka at maibigay ang lahat ng nais mo Rian, seryosong muling bigkas ni Kobe. Pigil ko naman ang sarili ko na mapasinghap. For real talagang taops na nga sila. Tinapos niya na ang relasyon nilang dalawa ni Rian. Yes, hindi kita mahal at never kitang minahal. May ibang babae akong gusto at siya ang pakakasalan ko. Muling bigkas na nagpakilig sa akin. Sure ako yung babae na tinutukoy niya. Heist, feeling ko tuloy ang haba ng hair ko. Whatever. Wala akong time na makausap ka. Lasing ka lang kaya itulog mo na lang iyan, baliwalang bigkas ni Kobe at mabilis na tinapos ang tawag. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Iyan ang tama. Kapag pumasok sa panibagong relasyon, dapat niya talagang linisin lahat ng kalat niya. Para walang problema. Kanina ka pa ba dyan? Ayon na ang mga damit mo magbihis ka na, kaagad niyang bigkas ng paglingon niya nahuli niya akong nakatayo sa likuran niya. Sino iyong kausap mo? Kunwari inostente kong tanong sa kanya. Hindi naman siya nakaimik bagkos huling-huli ko ang paglakbay ng paningin niya sa kabuuan ko. Gumalaw pa ang kanyang Adam's apple at namula ang pisngi. Pigil ko naman ang matawa. Parang tanga lang ngayon pa ba siya magpipigil gayong kung gusto niya talaga wala na din akong balak pang pigilan siya. Basta ba ako lang at hindi na siya titingin sa ibang babae, malaya niyang magawa lahat ng nais niya. Hindi na ako tututol. Hindi na din ako magiging pabebe. Magiging matapang na ako kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng pearly shell ko. Ikaw wala ka bang balak maligo or maglinis ng katawan? Matamis ang ngiting bigkas ko sa kanya.
Napansin kong kaagad naman siyang napatango. Meron. Sige na magbihis ka na para makapagpahinga ka na din, bigkas niya at mabilis na akong tinalikuran. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Hindi ko maintindihan pero parang may something sa kanya eh. Para siyang aligaga na hindi ko mawari. Dinampot ko ang damit na tinutukoy niya at kaagad na isinuot iyon. Hanggang kalahating hita ko ang haba kaya naman para tulog akong nakadress ngayon. May boxer shorts din kaya lang maluwag sa akin. Hindi ko pwedeng isuot dahil mahuhulog lang din useless lang kaya kibit balikat na akong naglakad patungo sa kama at nahiga. Si Kobe lang naman ang kasama ko dito sa silid at mag-iingat na lang ako para hindi masilipan. At kung sakaling masilipan man ako, ano ngayon? Magiging mag-asawa na kami at kung anong meron sa akin ay magiging kanya na din. Sa naisip kong iyon hindi ko na napigilan pa ang pilyang ngiti na gumuhit sa labi ko. Tumagilid ako ng higa at inililis ko pa itaas ang laylayan ng t-shirt na suot ko na siyang dahilan kaya nalantad ang hita ko. Susubukan kong akitin si Kobe. Titingnan ko lang naman kung kaya ko ba. First time ko din kasi itong gawin eh. Nang mapansin ko ang pagpihit ng seradura ng banyo, dali-dali kong ipinikit ang aking mga mata. Nagkukunwari akong tulog habang nakalantad na ang hita ko sa mga mata niya. Gusto ko lang naman malaman kung ano ang posible niyang gawin. Nico! Nico! Tulog ka na ba? Narinig kong tawag niya sa pangalan ko. Naramdaman ko pang ang naglakad siya palapit sa gawin ng kinahihigaan ko. Halos pigil ko din ang sarili kong paghinga. Na-excite ako sa mga susunod niyang gawin. Excited akong malaman kung naaakit ba siya sa ayos ko ngayon. Fuck, narinig ko pang mura niya. Kasabay ng paglundo ng kama sa tabi ko. Sunod noon naramdaman ko ang palad niya na humahaplos sa hita ko. Para naman akong nanigas sa ginawa niyang iyon. Lalo na at ramdam ko kung gaano kainit ng palad niya na humahaplos galing sa legs ko pataas ng pataas hanggang nakarating iyon sa bukana ng aking pagkababae na walang ni isa mang takip. Hindi ko alam kung kaya ko bang panindigan ang eksperimento kong aakit kay Kobe pero parang hindi ko na yata kaya. Lalo na nang maramdaman ko na nag-uumpisa nang maglumikot ang kanyang palad mula sa aking hita paakyat. Pigil ko din ang sarili ko na gumawa ng kahit na anong reaksyon. Ayaw ko din kasing mahuli na nagtutulog-tulugan lang ako at sinadya ang ganitong posisyon para akitin siya. Kaya lang talaga sigurong ipinanganak na pilyo itong si Kobe dahil ilang saglit lang naramdaman ko na ang paghaplos ng palad niya sa may bukana ng aking pagkababae. Pimisil-pisil muna iyon sa noo ng aking pagkababae hanggang sa naramdaman ko na lang ang daliri niya na sumasalat na sa hiwa ng aking kuweba. Pakiramdam ko kakapusin na ako sa aking paghinga. Hindi ko na kaya ang nararamdamang kakaibang damdamin na kaagad na pumukaw sa kaibuturan ng aking pagkatao. Para na akong sinisilihan na hindi ko mawari kasabay ng pagdilat ng aking mga mata at mabilis na napatihayan ng higa sa pag-asang tantanan na ni Kobe ang ginagawa niya dahil gising na ako. Anong ginagawa mo? Kunwari inosenteng tanong ko sa kanya. Kaya lang hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Bigla ba naman hinubad sa mismong harapan ko ang kanyang suot na bathrobe at mabilis na dumagan sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Teteka lang ko Kobe. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mabilis niyang inangkin ang labi ko. Kagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ito ang inaasahan ko eh. Bakit ba napakapusok niya na naman? Ginalugad na naman ng dila niya ang bawat kasulok-sulukan ng aking bibig. Hindi ko na matandaan kung nakabuka ba ang bibig ko kanina at kung paano nakapasok ang dila niya sa loob ng aking bibig pero wala na akong panahon pa para mag-isip. Abala na din kasi ang isipan ko sa kung ano ang ginagawa niya ngayon. Lalo na nang mag-umpisa ng maglakbay ang pangahas niyang kamay sa buo kong katawan. Mabilis niya lang na naipasok ang kanyang isang palad sa loob ng suot kong maluwang na shirt. Dahil wala naman akong ibang saplot sa aking katawan maliban sa shirt niya, malaya niyang naidaop ang kanyang palad sa aking dibdib. Namalayan ko na lang na pumipisil na siya sa bahaging iyon na nagbigay sa akin ng kakaibang kiliti sa buo kong pagkatao. Kobe, mahina ko ng sambit. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang paglisa ng bibig niya sa labi ko, at naglakbay ang halik niya patungo sa aking pisngi pababa sa aking liig. Ramdam ko ang banayad niyang pagkagat at pagsipsip sa bahaging iyon na nagbigay sa akin na kakaibang init sa kaibuturan ng aking pagkatao. Para akong lalagnatin na hindi ko mawari.
Ramdam ko na ulit ang pagkabasa ng aking pagkababae kung saan abala ang isa niyang palad sa kakahaplo sa bahaging iyon. Naramdaman ko pa nga na sinasalat niya ang aking hiwa sa bahaging iyon kasabay ng walang humpay na salitan na pagpisil sa aking dalawang bundok. Nagdedeliryo na ako sa kakaibang sarap na tanging si Kobe lang ang makakapagbigay sa akin. Para bang may gusto nang sumabog mula sa kaloob-looban ng aking katawan. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang tuluyang pagkahubad ng malaki kong shirt na suot-suot ko kani-kanina lang. Basta namalayan ko na lang na sandaling iniwan ni Kobe ang aking lieg at pinakatitigan ang dalawang nagmamalaking bundok. Shit, ang ganda, mahina niyang bigkas bago tuluyang bumaba ang kanyang mukha kasabay ng pagsipsip niya sa isa sa mga pasas na pink ko. Hindi ko naman mapigilan ang mapaliad kasabay ng mahinang ungol na kaagad na kumawala mula sa aking lalamunan. Kobe, dahan-dahan lang. Mahina kong sambit kasabay ng aking ungol pero para bang wala siyang narinig. Salitan niyang sinisip ang magkabilaan kong pasas na pink habang abala naman ang isa niyang palad sa kakalamas. Ang isa niyang palad naman ay abala na sa aking hiwa habang nag-umpisa ng sinasalat ang aking perlas. Ramdam ko na ang lalong pagkabasa ko sa bahaging iyon at hindi ko na nga namalayan pa ang kusang pagbukaka ko para bigyan puwang ang makulit na bisita na patuloy sa paghagod sa aking hiwa. Nagdedeliryo na ako sa sobrang sarap kasabay ng pagbaba ng halik ni Kobe patungo sa aking tiyan. This is it, pansit. Wala nang atrasan. Ako ang nag-umpisa kaya tatapusin ko ito sa kahit na anong paraan. Bahala na basta ang importante, walang mabibitin sa aming dalawa ngayong gabi. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang nasambit ang pangalan ni Kobe na noon ay abala pa rin sa kanyang ginagawa sa aking katawan. Ramdam na ramdam ko ang kanyang kapusukan. Habang ako ay nakabukaka napansin kong kaagad niya nang sinubsob ang kanyang ulo sa pagitan ng aking hita. Muli akong nagpakawala ng malakas na ungol ng tuluyan nang sumayad ang kanyang dila sa bukana ng aking pagkababae. Nilalaro ng dila niya ang aking perlas kaya pakiramdam ko bigla akong nawala ng lakas. Halos tumirik na din ang aking mga mata sa sobrang sarap. Oh, shit! Kobe, ang sarap, mahina kong bigkas habang mariin akong nakapikit. Nag-umpisa nang maglumikot ang aking balakang. Pakiramdam ko may kung anong bagay na gustong kumawala mula sa kaibuturan ko. Lalo na nang maramdaman ko ang ninatigas niyang dila na dahan-dahan na pumapasok sa aking butas. Kakaibang sarap ang naramdaman ko na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Hindi naman pala masakit at sobrang sarap naman pala, kaya walang dapat na ikatakot. Hindi ako pwedeng maging duwag dahil alam kong wala sa bokabularyo ni Kobe na saktan ako. Pinapaligayan niya nga ako ngayon eh. Kobe, ayan na naihi na ako. Halos pasigaw kong bigkas kasabay ng pabulwak ng kung ano sa kaloob-looban ng aking puwerta. Alam kong hindi iyon ihi kundi ang unang orgasm ko. Hindi naman ako ganoon katanga para hindi alam iyon eh. Hingal na hingal ako pagkatapos ng una kong paglabas at hindi ko mapigilan ang mapaangat ang aking balakang nang maramdaman ko ang daliri ni Kobe na dahan-dahan niyang ipinasok sa aking butas. Wala sa dariling napahawak ako sa kanyang kamay sabay iling. Masakit di. Mahina kong bigkas. Isang pilyong ngiti ang kaagad na kumawala sa labi niya kasabay ng muling pagdagan niya sa akin. Itinaas niya ang kinghita kasabay ng pagsayad ng matigas niyang sandata sa bukana ng aking butas. Ipapasok ko na habang basang-basa pa. Promise dadahan-dahanin ko lang, mahina niyang sambit kasabay ng paghalik sa buo kong mukha. Hindi na ako nakaimik pa. Hindi naman ako pwedeng humindi dahil nandito na kami eh. Sa pagkakataon na ito, sinabi ko naman na ayaw kong may mabitin sa pagitan naming dalawa. Oh fuck, kaagad na namutawi mula sa aking bibig nang mag-umpisa ng umulo si Kobe. Dahil basang-basa na ang aking puwerta walang kahirap, hirap na pumasok ang ulo ng kanyang sandata sa basang-basa ko ng kuweba. Ramdam ko ang aking pagkapunit kasabay ng pagsigid ng sakit na para bang nahahati ang aking katawan. Teka lang, dahan-dahan. Masakit, reklamo ko kasabay ng pagtukod ng aking dalawang kamay sa kanyang dibdib. Nasa point ako na itulak siya nang bigla siyang nagpakawala ng sunod-sunod na pag-ulos kasabay ng pagsagad ng kanyang pagkalalaki sa kaloob-looban ko. Hindi ko mapigilang mapanganga kasabay ng muling paghugot at pagbaon ng sandata niya sa aking lagusan. Grabe ang sikip mo, Nico. Sorry, hindi ko na kaya pang magpigil. Mawawala din iyang sakit at puro sarap na lang ang mararamdaman mo.
Kaunting tiis na lang, bigkas niya kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Hindi ako naiyak dahil nasasaktan ako sa ginawa niya, kundi naiyak ako dahil tuluyan na akong bumigay at ano ito. Sa ilang beses na paglabas-pasok ng sandata niya sa aking pagkababae, nakakaramdam ng ako ng kakaibang sarap na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Kobe, mahina kong anas. Wala na ang sakit kundi puro sarap na lang. Tama siya, sa umpisa lang ang sakit at pakiramdam ko punong-puno na puwerta ko sa walang sawa niyang pagpasok at paglabas sa akin. Banat na banat ang aking puwerta at ramdam ko ang bawat pagkiskis ng kanyang sandata sa loob ko. Kobe, ganyan nga. Bakit hindi mo ito sinabi noon? Masarap pala mahina kong bigkas. Isang mahinang pagtawa ang narinig ko mula sa kanya, sabay titig sa aking mukha, habang wala pa rin siyang humpay sa paggalaw sa ibabaw ko. Damang-dama ko ang kanyang bigat pero wala akong balak na magreklamo. Masarap, di ba? Sabi ko naman sa iyo masarap mahinang bigkas ni Kobe habang walang humpay ang ginawang pagbayo sa akin. Yes, masarap nga. Huwag kang tumigil. Sobrang sarap, Kobe, mahina kong anas. Hindi ko akalain na magiging ganito ako kapusok sa unang gabi ng paglalaro ng apoy namin. Pero bahala na, basta masarap at iyon ang importante sa akin. Ayan na naman, Kob. May lalabas na naman. Mahingkong sambit ng may kung anong bagay ang biglang namuo sa puson ko. Ilang pagkadyot pa ang ginawa ni Kobe bago ko naramdaman na para bang dumubli din ang laki niya sa kaloob-looban ko. Malapit na din ako, Nicole. Lalabas na. Shit! Bubuntisin kita ngayon pa lang. Bubuo tayo ng malaking pamilya, mahina niyang bigkas kasabay ng pagbulwak ng kanyang katas sa looban ko. Ramdam ko iyon mainit, masarap at nakakaliti. Hindi ko na namalayan pa ang sumunod na nangyari, basta naramdaman ko na lang ang paghiga ni Kobe sa tabi ko. Hingal na hingal din habang nakayakap sa akin, samantalang ramdam ko ang pananakit ng aking katawan. Partikular na sa may gitna ng aking hita. Happy, narinig kong mahina niyang bulong sa may tainga ko. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan na nakayakap sa akin. Yes, super. Kaya lang parang may sugat ako sa puwerta hindi ko napigilang rekalmo sa kanya. Isang mahinang pagtawa ang naging sagot niya, kasabay ng lalong paghigpit na pagyakap niya sa akin. Normal lang iyan dahil ito ang first time mo. Masasanay ka din, sweetheart, sa paglipas ng mga araw. Lalo na at hindi ako papayag na hindi natin uulit-ulitin ang mga nangyari sa atin ngayong gabi, mahina niyang bulong sa akin. Hindi ko naman napigilan ang pagguhit ng matamis na ngiti sa labi ko. Hindi ko alam kung ilang oras lang ako nakatulog kagabi pero nagising na lang ako kinaumagahan na sobrang bigat ng pakiramdam ko. Nanunuyot ang lalamunan at nang damhin ko ang sarili kong temperatura sa aking noo napansin kong sobrang init ko. Wala sa sariling napatitig ako sa katabi kong si Kobe na noon ay himbing na himbing pa rin sa pagtulog pagkatapos na pasulyap ako sa orasan na nasa nightstand at doon ko napagtanto na halos alas 7 na pala ng umaga. Kapag mga ganitong oras pareho na kaming nagpe-prepare ni Kobe para pumasok ng opisina pero kakaiba yata ngayon. Tulog pa rin siya na akala mo walang balak pumasok ng opisina. Heist, sobrang sakit ng katawan ko. Hindi kaya nasobrahan ako kagabi sa aming pagniniig kaya ito ang naging kapalit. Ilang beses niya ba akong inangkin kagabi? Maraming beses, paulit-ulit na akala mo wala nang bukas. Kaya nga halos umaga na din kami nakatulog Kaya siguro hanggang ngayon, tulog na tulog pa rin itong si Kobe. Napagod din siguro siya ng sobra. Kobe, mahina kong bigkas habang titig na titig ako sa payapa niyang mukha na natutulog. Mukha naman siyang mabait ang miin, napaka-inosente ng mukha niya kung titigan pero bakit masama ang ugali niya paminsan-minsan. Wala sa sariling naiangat ko ang isa kong palad at diretso iyong humaplos sa pisngi ni Kobe. Hindi ako makapaniwala na katabi ko na siya sa kama. Grabe, hindi ko akalain na naisuko ko ang sarili ko sa kanya. Edsa, Nicole, tulog pa tayo. Maaga pa, narinig kong mahina niyang sambit sabay hawak niya sa kamay ko at dinala niya iyon sa kanyang labi at masuyong. Hinalikan. Automatikong gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko sa simpleng gesture niyang iyon sa akin. Masakit ang ulo ko May lagnat yata ako, malambing kong sambit. Napansin kong dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at kunot noo na tumitig sa akin. Anong sabi mo? Masakit ang ulo mo,
bigkas niya sabay bitaw sa kamay kong hawak niya at dali-dali niyang idinampi ang isa niyang palad sa noo ko. Nagulat pa nga ako nang pagkatapos niyang gawin iyon, mabilis siyang bumangon na akala mo natataranta. Ang taas ng lagnat mo, sweetheart. Teka lang, dadalahin kita sa hospital, kaagad niyang sambit at kahit na masama ang aking pakiramdam, dahan-dahan na din akong bumangon. Ano ba ang sinasabi niyang dadalhin ako sa hospital? Hindi ba pwedeng magpahinga na muna at pakiramdaman ang sarili? Baka mamaya lagnat laki lang ito eh. Kaya lang hindi na din naman natuloy ang pagbangon ko dahil muli din akong napahiga nang maramdaman ko ang sobrang pananakit ng buo kong katawan. Parang akong binugbog na hindi ko mawari. Teka lang, huwag ka nang bumangon. Sandali, bibihisan lang kita, dito ka lang, taranta niyang bigkas at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin kong mabilis ang hakbang na naglakad si Kobe patungo sa pintuan ng silid. Kobe, sandali, malakas kong tawag sa pangalan niya. Mabilis naman siyang naglakad pabalik sa akin. Saan ka pupunta? Kunot noo kong tanong sa kanya. Kina mommy. Hihingi ng tulong. Dito ka lang. Promise babalik ka agad ako. Kaagad niyang sambit at akmang muling hahakbang paalis nang maagap ko siyang nahawakan sa kanyang kamay. Na ganyan ang ayos mo. I mean, wala ka pang suot na kahit na anong kasuotan at baka maiskdandlo ang makakita sa. Iyon na tumatalbog-talbog iyang alaga mo. Natatawa ko ng sagot sa kanya, sabay titig sa kanyang alaga na malaya kong napagmamasdan. Shit fuck! Bakit hindi ko ito napansin? Bakit ngayon mo lang sinabi? Mabilis niyang sambit at akmang bibitaw sa pagkakahawak ko sa kamay niya, pero mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Kahit masakit ang buo kong katawan, nasa mood pa rin ako maglambing kaya huwag na huwag siyang lumabas ng silid na ito hanggat hindi ko sinasabi. Teka lang, dito ka lang. Huwag kang umalis. Please, malambing kong sambit. Napansin kong matiim niya akong tiitigan sabay upo sa tagiliran ko. Ni hindi niya man lang inalintana na wala siyang ni isang saplot sa katawan. Actually, pareho kaming walang saplot at ang pagkakaiba lang naming dalawa natatakpan ang buo kong katawan ng makapal na comforter. Kailangan mong madala sa hospital. Kailangan nating humingi ng tulong sa labas, mahina niyang sambit sabay haplos niya sa noo ko. Dahil nakaupo siya sa tagiliran ko, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na mapayapos sa kanyang baiwang. Wala na din akong pakialam noong dumantay ang braso ko sa matigas niyang alaga. Isinubsob ko din ang mukha ko sa tagiliran niya. Dito ka lang. Lagnat laki lang naman yata ito eh. Ayaw kong umalis ka sa tabi ko. Tabi ka sa akin tapos yakapin mo ako please, malambing kong ambit. Ay ambot na lang talaga, may nangyari lang sa amin kagabi pero parang hindi ko na din kilala ang sarili ko. Hindi ako ito eh, hindi naman ako ganito ka, clingy pagdating sa isang lalaki. First time ko ito at mukhang kay Kobe ko lang gagawin. Iris ba ang nangyari kay Nicole? Tinawagan ko na ang family doctor natin at parating na siya, kaagad na bigkas ni Mommy Francine habang nakahiga pa rin ako dito sa kama at nasa tabi ko si Kobe na hawak-hawak ang aking kamay. Pinigilan ko kanina si Kobe na huwag nang ipaalam kahit kanino ang kalagayan ko dahil lagnat laki lang naman siguro ito pero lalong lumala yata ang trangkaso ko. Mas mahapdi na din ng dihamak ang aking puwerta noong umihi ako at dumoble na din ang pananakit ng aking katawan. Nakasuot na din kaming dalawa ni Kobe ng komportableng damit kaya lang kailangan siguro namin palitan ang kobre, kama ng bagong saping. May mga patak ng dugo kasi na alam kong galing din sa akin at tinakpan lamang namin iyon ng bagong kumot para hindi mapansin ng mommy niya at kahit na kung sino napapasok sa silid na ito. Mamaya na lang siguro namin gagawin ang pagpapalit pagkatapos namin makausap ang mommy niya. Hindi ko nga alam, mom. Basta nagising na lang siya na ganyan na siya. May lagnat na at dumadaing ng pananakit ng kanyang katawan, kaagad namang sagot ni Kobe sa kanyang ina. Nasa ganoon silang diskusyon nang muling bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok ang dalawang kasambahay. May bitbit silang mga pagkain at mukhang mainit pa dahil umuusok pa iyon na nakalagay sa tray. Pakainin mo muna si Nicole. Abangan ko ang si Dr. Ramirez sa labas, bigkas ni Mommy Francine at mabilis nang lumabas ng silid. Pagkatapos na maipatong ng dalawang kasambahay ang mga pagkain sa maliit na mesa, mabilis na din silang lumabas kaya naman naiwan muli kaming dalawa ni Kobe dito sa silid. Galit ba ang mommy mo? Baka mamaya iniisip niya na naging pabigat na ako. Hindi ka na tuloy nakapasok sa opisina.
Kaagad kong sambit. Bigla tuloy akong nakaramdam ng hiya, lalo na nang hindi nakalitas sa paningin ko ang aalalang mukha ni Mommy Francine kanina. Huwag mo nang pansinin si Mommy. Ganyan talaga iyan kapag nag-aalala. Akala mo palaging galit. Saka, huwag mong isipin iyang pagpasok ko sa opisina. Ako ang boss at makakapaghintay ang trabaho. Ang importante sa akin ngayon, magiging maayos ang kalagayan mo, sweetheart. Masuyo niyang bigkas sabay halik sa noo ko. Dinampot niya ang isang pinggan na mailaman na pagkain at akmang susubuan niya ako, pero mabilis akong umiling. Wala pa akong gana eh. Saka hindi na yata ako sanay na kumain ng breakfast, kaagad kong reklamo sa kanya. Gusto ko siyang pagbigay dahil willing naman siyang subuan ako, pero natatakot ako na baka isuka ko lang lahat. Mas nakakahiya iyon. Magkakalat pa ako eh. Hindi pwedeng hindi ka kumain, Nicole. Baka mas lalong makasama sa iyo kapag walang laman ang sikmura mo eh. Masuyo niyang bigkas at muli niya akong sinubuan. Automatiko na napanganga na lang ako dahil ayaw ko din naman siyang mag-alala sa akin. Kakain na nga lang ako, mga 3 subo lang siguro. Abala ako sa pagkain ng pareho naming narinig ang mahinang pagkatok sa pintuan ng silid. Dali-dali namang tumayo si Kobe at naglakad patungo doon at pinagbuksan kung sino ang kumakatok. Kaagad na bumungad sa paningin ko si Mommy Francine, kasama ang isa pang babae na mukhang ang doktor na tinutukoy niya kanina. Nandito na si Dosi Ramirez. Hayaan mo munang matingnan si Nicole, kaagad na bigkas ni Mommy Francine. Napansin kong kaagad na naglakad palapit sa akin si Dosi. At sinuri ako ng tingin, habang tahimik lang na nakatayo si Kobe sa kabilang bahagi ng silid at tahimik na nanonood sa aming dalawa ni Dosi. Ano ang nararamdaman mo, iha? Ano ang masakit sa iyo? Masuyong tanong ni Dosi. Mukha naman siyang mabait kaya pwede ko talagang sabihin sa kanya kung ano ang concern ng katawan ko. Wala sa sariling napasulyap muna ako kina Mommy Francine at Kobe at gamit ng mahinang boses, halos pabulong akong sumagot kay Dosi. Ang buo ko pong katawan lalo na po ang puwerta ko, Dosi, nahihiya kong sagot. Napansin kong natigilan ito sabay titig sa lig kong exposed sa kanya at nakangiting bumaling kina Mommy Francine na noon ay kitang-kita pa rin ang pag-aalala sa mukha. Alam ko na kung ano ang problema ng daughter-in-law mo, Francine. Magrereseta ako ng gamot para sa kanya. Ganito talaga ang reaksyon ng mga babaeng first time na nakipagtalik, nakangiting bigkas nito. Parang gusto ko na din tuloy lumubog sa kinahihigaan ko dahil sa sobrang hiya. Ang bulgar naman ni Dosi. Talagang sinabi niya at alam na alam niya ang tungkol dito. Sa bagay, doktor nga diba kaya kabisado niya talaga kung ano ang trabaho niya. So ibig mong sabihin, hindi naman ganoon kalalala ang kondisyon ni Nicole. Nagagaling din naman siya kaagad, tanong naman ni Mommy. Mabilis siyang naglakad palapit sa amin, kaya naman mabilis kong iniangat ang kumot para matakpan ang mga kiss mark na nasa leeg na si Kobe ang may gawa. Yes, pero bawal muna sa kanya ang makipagtalik hanggat may sugat pa sa puwerta niya. Baka ma-impeksyon at mas lalo siyang mahirapan, nakangiting wika ni Dosi. Hindi ko mapigilang mapangiwi at mabilis na nag-iwas ng tingin kay Mommy Francine. Samantalang si Kobe naman mabilis na naglakad palapit sa amin at hinawakan ako sa aking kamay. Mom, pwede bang sa labas na lang kayo mag-usap? Saka ako itong asawa, Dosi, kaya dapat sa akin mo sinasabi ang mga ganyan, reklamo ni Kobe. At nagsungit pa nga pero malakas na tawa lang naman ang naging sagot ni Mommy sabay hila sa doktor palabas ng silid. Ikaw talaga. Nagsusungit ka na naman, hindi ko mapigilang bigkas kay Kobe nang kami na lang dalawa ang naiwan dito sa silid. Paanong hindi magsusungit napaka, bulgar ng bibig ni doktora? Hindi ba pwedeng sa akin niya na lang sabihin kung anong problema, kaysa sabihin niya pa kay Mommy, nakasimangot niya namang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Mga ganitong ugali yata ni Kobe ang dahilan kaya lalo akong in love sa kanya eh. Teka, kumusta pala ang pakiramdam mo? Sorry ha, nagkasakit ka patuloy dahil sa akin, mahina niyang bigkas. Kaagad naman akong umiling. Ayos lang iyon. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Dos? Normal lang daw itong nararanasan ko ngayon sa mga first-timer, nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin ko naman na kaagad na gumuhit ang pilyong ngiti sa labi niya. Nga at sana huwag kang madala, Nicole. Ang sarap mo kaya, bigkas niya sabay dila niya sa sarili niyang labi. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Masarap ka dyan.
Hindi na daw muna pwede kung ano man iyang iniisip mo hanggat hindi pa ako gumagaling, nakanguso kong bigkas. Mahina naman siyang natawa. Of course, kaya nga kakausapin ko ng masinsinan si doktora. Tatanungin ko sa kanya kung ano-ano ang pwedeng gawin para mapabilis ang iyong pagaling, nakangisi niyang sagot. Wala sa sariling napairap na lang ako. Hindi pa ba siya kontento? Ilang beses niya na akong naangkin kagabi pero kung makaasta akala mo nakukulangan pa eh. Palaging sabik, baka mamaya mabilis kang magsawa sa akin ha? Ngayong naisuko ko na ang katawan ko sa iyo, dapat lang na magkalinawan tayo. Ayaw na ayaw ko nang tumitig ka sa ibang babae kung hindi malalagot ka talaga sa akin. Nalinis kong sagot sa kanya. Mabilis naman siyang naupo sa tabi ko at sabay hawak sa kamay ko. Promise hinding-hindi na talaga ako titingin sa iba. Kaya lang naman hindi ko nasunod ang nais mo noon dahil kaibigan ko ang kapatid ni Rian. Isa pa, high school pa lang kami girlfriend ko na siya at sa lahat ng naging girlfriend ko siya itong hindi bumibitiw sa akin, seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwalan sa narinig ko mula sa kanya. Ibig mo bang sabihin, siya ang first love mo? Paano iyan, kung first love mo siya, pwedeng hindi siya mawala sa puso mo? Mahirap sa iyo na makalimutan siya, mapait kong bigkas. Ewan ko ba pero para bang bigla na lang akong nakaramdam ng lungkot. Narinig ko pa naman mahirap daw kalimutan ang first love. Bumabalik-balik ang alaala. At naniwala ka naman. Hindi totoo iyan. Saka, paano ko siya naging first love kung hindi ko naman naramdaman sa kanya ang nararamdaman ko sa para sa iyo, masuyo niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Nagtataka akong napatitig sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Mahinang tanong ko sa kanya. Hindi kasi malinaw ang sagot niya eh. Gusto kong makasiguro kung tama ba ang tumatakbo sa isipan ko at nararamdaman ng puso. I love you, Nico. Maniwala ka man or hindi, ikaw ang first love. Sa iyo ko lang naramdaman ang tunay na pag-ibig. Ikaw lang din ang nag-iisang babae na hindi mawala-wala sa isipan ko, una pa lang kitang nakita, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala na napatitig sa kanya. Ibig mong sabihin, unang pagkikita pa lang natin love mo na kaagad ako. Kaya ba bigla ka na lang nang hahalik, gulat kong bigkas. Nakangiti naman siyang tumango. Yes, unang kita ko palang gusto na kita. Gustong-gusto na kita at kung pwede lang huwag na akong umalis sa probensya niyo, huwag ka lang mawalay sa paningin ko, ginawa ko na sana. Hindi ko kasi talaga akalain na mai-inlove ako sa isang kagaya mo na kung kumilos talo pa ang maton, nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Baka naman sawa ka na sa mga sexy kaya bigla ka na lang na-inlove sa akin, nakangiti kong tanong sa kanya. Napansin ko naman ang pag-angat ng itaas ng labi niya bago niya ako tinitigan. Ang sabihin mo, ikaw ang pinaka-sexy sa lahat kaya nababaliw ako sa iyo. Seryoso niyang bigkas. Parang gusto ko tuloy mamilipit sa sobrang kilig. Punong-puno na nga ng pagmamahal ang puso ko, dinagdagan niya pa talaga ng mga matatams na salita. Sino ang hindi kikiligin at lalong hindi ma-inlove sa isang kagaya ni Kobe? Kahit nga lesbian ako dati, napalambot niya ang puso ko at basta na lang bumigay. Maniniwala lang ako sa sinabi mo kapag hanggang sa pagputi ng ating buhok, magkasama pa rin tayong dalawa. Na hinding-hindi ka natitingin pa sa ibang babae kahit kailan, seryoso kong sambit. Promise, hinding-hindi na. Ikaw lang at sa iyo ko lang ilalaan ang buong oras at panahon ko. Mamahalin kita habang buhay at ready na akong magpakabait palagi basta kasama lang kita palagi, Nicole. Nakangiti niyang sambit sabay dampi ng labi niya sa noo ko. Wala sa sariling mahigpit akong napayakap sa kanya. I love you too, Kobe. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Malambing ko ding bigkas sa kanya. Wala tuluyan ang bumigay ang puso ko. Kay sarap kasi ng ganito. Ang sarap in love. Sweetheart, kailangan ng malagyan ng gamot. Wala ka namang dapat na ikahiya dahil nakita ko naman na ito malambing na bigkas ni Kobe habang nakaupo siya sa paanan ko. Saglit niya akong iniwanan kanina dito sa silid at pagbalik niya may dala-dala na siyang gamot na nireseta ni Dulce Ramirez. Isang cream na kailangan ipahid sa puwerta ko at gusto nitong si Kobe na siya ang maglalagay. Kanina niya pa ako pinapabukaka para malagyan niya na daw ng gamot pero puro tanggi ako. Nakakahiya kaya.
Kahit naman nakita niya na napuwerta ko, nakakahiya pa rin na bumuka ka sa harapan niya, no? Lalo na at kailangan niyang pahira ng cream. Ibig sabihin, hahawakan niya na naman ang pagkababae ko. Hindi nga pwede. Nakakahiya. Lumabas ka na muna ng silid at ako na ang bahalang maglalagay niyan, nahihiya kong sagot sa kanya. Pakiramdam ko nga sobrang pulang-pula na ng pisngi ko dahil sa hiyang nararamdaman. Nicole naman ano pa ba ang ikinakahiya mo sa akin gayong nakita ko na nga, diba? Hindi din pwedeng ikaw ang maglalagay dahil baka hindi mo din malagyan ng maayos. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo ba si mommy ang maglalagay nito? Seryoso niyang bigkas. Kaagad naman nanlaki ang mga mata ko kasabay ng sunod-sunod na pag-iling. Ano ba ang tumatakbo sa kukuti niya? Ayaw ko ngang magpalagay sa kanya dahil nahihiya ako, maano pa kaya sa iba? Heist? Okay, fine, pero bilisan mo lang ha. Huwag ka din masyadong tumingin, mahina kong sagot sa kanya, sabay iwas ng tingin sa kanya. Sa sobrang sarap na naranasan ko sa makailang ulit niyang pag-angkin sa akin kagabi, hindi ko naman akalain na aabot sa ganitong sitwasyon ang kipay ko. Namaga at nagkasugat kaya wala talagang choice kundi ang gamutin. Hindi na ako nakaimik pa nang maramdaman ko na itinaas niya na ang suot kong duster dress. Pagkatapos noon, buong ingat niyang hinubad ang panty ko at pinabuka ka sa harapan niya. Hindi ko na mapigilan pa ang mapapikit dahil sa hiya. Nagdarasal na sana matapos na ang lahat. Kaya lang, nang maramdaman ko na para bang hindi naman kumikilos si Kobe sa paanan ko, dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin siya walang kakurap-kurap na nakatitig sa aking puwerta. Ano iyon, pagmamasdan niya na lang ba? Hindi niya ba papahira ng cream kagaya ng nais niyang mangyari kanina pa? Kobe, bilisan mo na. Malamig na kunwari naiinis kong bigkas pero sa totoo lang sobrang nahihiya ako. Sorry. Sorry, mahina niyang bigkas at napansin ko pa nga ang paggalaw ng Adam's apple niya. Kitang-kita ko din sa kanyang mukha ang hindi maitago. Damdamin. Damdamin ng pagpipigil at pagnanasa. Pambihira, hindi pa ba talaga siya kontento sa nangyari sa amin kagabi? Huwag niyang sabihin na sisirin pa rin siya habang nakatitig sa namamaga kong paralas. Heist, pasaway. Hindi ko mapigilang mapadaing nang maramdaman ang pagdampi ng cream na ipinahid niya sa puwerta ko. Paano ba naman kasi, kasama yata pati daliri niya dahil ramdam ko pa rin ang pagsayad noon. Bilisan mo na please isa, mahina kong bigkas at hindi ko mapigilang mapaiktad sa tuwing paglapat ng gamot sa puweta ko. Malamig din kasi sa pakiramdam, dagdagan pa ng kakaibang pagtitig ni Kobe sa bahaging iyon. Tapos na, maya-maya mahina niyang sambit. Kaagad naman akong nakahinga ng maluwag. Salamat naman at natapos na din. Makakahinga na din ako ng maluwag. Hindi na ibinalik ni Kobe ang panty ko na nahubad bagkos basta niya na lang ibinaba ang duster dress na suot ko at kinumutan ako. Walang imik siyang tumayo at hindi man lang nag-iwan ng kahit na anong salita at akala mo natataing mabilis na naglakad papasok ng banyo. Nagtatakang nasundan ko na lang siya ng tingin. Ano kaya ang nangyari sa taong iyon? Ang weird niya mahina kong bigkas. Mula sa pagkakahiga sa kama, dahan akong bumangon at sumandal sa headboard ng kama at dinampot ang aking cellphone na nasa tagiliran ko lang. Hindi pa naman ako inaantok kaya mag-cellphone na muna ako habang hinihintay ko ang paglabas ni Kobe ng banyo. Nicole, congratulations! Sa wakas, hindi man ang kapatid ko ang nagwagi sa puso mo, panalo naman ang pinsan ko, nakangiting sambit ni Brianna sa akin. Ngayong araw ang binyag ng kambal na anak nilang dalawa ni Jaylord at isa si Kobe ang kinuhang ninong kaya naman maaga pa lang nandito na kami sa simbahan. Thank you, Brianna. Alam mo, hindi ko din akalain na mai-inlove ako sa kanya Nakangiti kong sagot sa kanya. Naramdaman ko naman ang pag-akbay ni Kobe sa akin bago ito sumabat sa usapan namin. Sa gwapo kong ito manhid na lang siguro ang hindi mai-inlove sa akin, pabiro niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapairap. Yabang talaga. Kahit na may iba kaming kaharap, hindi pa rin nahihiya kung gaano kalaki ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Di ikaw na. Sinasabi ko sa iyo, Kobe, oras na lukuhin mo ang kaibigan ko, hinding-hindi talaga ako mangingimi na payuhan siya na layuan ka, nagbabantang bigkas ni Brianna. Napansin ko pang napakamot sa kanyang ulo si Kobe at sunod-sunod na umiling. Hindi mangyayari iyon. Promise, hinding-hindi ko lukukuhin ang best friend mo dahil love na love ko siya,
nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng aking kilay at napaisimid naman si Brianna. Muling natawa si Kobe. Nasaan nga pala si Brian? Loko iyong kambal mo ah, pumunta ako sa opisina niya noong nakaraang araw pero hindi ako hinarap. Ibinulong sa akin ng sekretary niya na lasing daw pumasok at natutulog daw sa opisina, pag-iiba ng usapan ni Kobe. Napapansin niya marahil na siya itong nasa hot seat kaya naman biglang nakaisip ng ibang topic. Biglang hinanap ang pinsan niyang si Brian. Ewan, tinanong ko si Mommy kanina kung nasaan na si Brian dahil isa siya sa mga ninong ng kambal pero wala daw eh. Nasa bahay pa at humihilik pa rin. Paano ba naman kasi, late na kung umuuwi dahil walang ibang ginawa kundi ang tumambay sa bar, bigkas naman ni Brianna sa sinabayan pa ng pag-iling. Payuhan niyo kasi na maghanap na lang ng ibang babaeng ibiigin. Bakit pa kasi si Nicole ang gusto niya gayong alam niya naman na mula umpisa palang pag-aari ko na ang sweetheart ko? Bigkas ni Kobe at naramdaman ko pa nga ang pagdampi ng labi niya sa tuktok ng buhok ko. Napaka-sweet naman kasi talaga ng taong ito. Ilang beses na pero talagang manhid. Hayaan mo siya, makaka-moved on din siya kay Nicole. Kasalanan niya, ang bagal kasi kumilos eh, baliwalang bigkas ni Brianna bago siya nagpaalam sa amin. Umiyak kasi ang isa sa mga anak niyang kambal kaya naman mabilis niya itong nilapitan. Naging maayos naman ang sumunod na kaganapan. Natapos ang binyag na hindi dumating si Brian pero dumating naman siya sa christening party kung saan sa bahay lang din naman nila Brianna ginanap at tanging mga ninang at ninong at mga kamag-anak lang din naman ang naging bisita. Pagdating kasi sa kapakanan ng mga bata, masyado daw kasing maselan si Jaylord. Hanggat maaari, ayaw nitong i-expose ang mga bata sa ibang tao. Kaya nga ito din ang reason kung bakit medyo late nang ginanap ang binyag ng mga bata. Kumain lang kami ni Kobe at mabilis na din naman kaming nagpaalam na aalis na kami. Balak namin kasing mamili ng mga gamit na dadalhin namin sa pag-uwi ng probensya. Uwi akong kasama si Kobe dahil gusto niya daw makausap sila nanay at tatay. Gusto niyang magpakasal na kami sa simbahan at sa mismong sa probensya iyon gaganapin. Bakit, kanina ka pa walang imik? May problema ba? Masuyong tanong sa akin ni Kobe. Pagkatapos ng mahigit 2 linggo na pananatili sa bahay nila, napagpasyahan naming dalawa na bisitahin sila nanay at tatay sa probensya. In short, napagpasyahan naming dalawa ni Kobe na kausapin sila nanay at tatay para hingin ang basbas at ibalita sa kanila ang plano naming magpapakasal na sa simbahan. Ito naman kasi talaga ang dapat at suportado naman ito ng kanyang mga magulang. Sa 2 linggo kong pananatili sa bahay nila Mommy Francine, wala silang ginawa kundi ang iparamdam sa akin ang kanilang pagtanggap bilang kanilang daughter-in-law. Wala naman. Hindi ko lang din kasi lubos na maisip na uwi ako ng probensya namin na kasama ka, nakangiti kong bigkas. Kasalukuyan naming tinatahak ang mahabang expressway at dahil ayaw kong sumakay ng chopper walang choice. Si Kobe kundi ang pumayag sa nais ko na bumiyahe sa ilan. Wala namang masama doon, sweetheart. Saan pa ba papupunta ang lahat kundi sa paasawa, diba? Sagot niya naman. Wala sa sarilinig na patitig ako kay Kobe. Nakatutok ang kanyang mga mata sa kalsada pero sobrang genuine ang ngiti na nakaguhit sa labi niya. Makikitang masayang-masaya din siya sa mga nangyari sa pagitan naming dalawa. Paano ngayon iyan? Balita ko hindi ka na daw kinikibo ni Brian ah. Hindi niya yata matanggap ang desisyon natin na magpapakasal na tayo sa simbahan, muli kong bigkas. Umattend kami sa binyag ng anak nila Jaylord at Brianna noong nakaraang linggo pero deadma na si Brian sa akin pati na din kay Kobe. Niningitian ko naman siya bilang paggalang dahil kapatid siya ng best friend ko pero mukhang broken-hearted talaga siya pagdating sa akin. Mukhang tinamaan talaga ay na in love sa akin ang todo, kaya lang hindi. Naman pwede na patulan ang kanyang pagsintang inihahain dahil nga may ibang lalaki na nagmamay-ari sa puso ko at walang iba kundi si Kobe.